baka makalimutan ko, malayong nakakalimutan kasi yung mga transport group, pumunta sa akin, gobernador sila ng gobernador. Ako po ay tumatakbong senador, hindi gobernador. Baka magkamali kayo, baka galit si gobernador. Ang gobernador dito sa Iloilo. At hindi naman ako kumakandidato noon, tumutulong na ako sa DOTR. Nag-usap na kami noon ni Secretary Bautista at lahat ng mga official sa DOTR na gusto kong tumulong sa transport group ako. So, sinabi nila ang specification, 22-seater, 6 na tayo, total of 28 passenger. At aircon, kukopyahin ko yung jeepney para hindi mawala daw yung iconic look ang jeepney natin. Pero matagal ng program ko ng gobyerno hindi ma-implement dahil mahal, dahil electric na eh. So, nagkakasakit ang mga ating kababayan at lumilit na rin ang kita mga drivers dahil patas ang crudo, gasolina. So, ang planong gobyerno, electric vehicles, lahat. Yun ang modernization program. Matagal na po yan, hindi na-implement dahil pinapadala ng taong bayan at ang mga drivers sa landmark para humiram. Pagtataw ng 500. Tapos may porsyento. So, minsan nakita kami si President Bongbong Marcos sa launching ko ng Dongpeng na electric. Ako, Mr. President, there is a long-time program of the government, the past administration, na hindi ma-implement yung modernization program dahil ayaw ang taong utang at ayaw mag-down payment ng 500 at may porsyento, malulugi sila. So, nung sinabi ko, ako na lang magpautang lahat ng mga electric vehicles, electric tricycles, electric motorcycles. Walang down payment. Zero interest. Saan kayo nakakita ng magpautang ng milyones na walang interest? Wala. Ako lang ang ulo ko. Wang-wang. Nakakita rito. So, kung ako iboto nyo sa Senado ng wang-wang, patulong ako ng gobyerno magpatanggal ng mga wang-wang sa gobyerno. Ngayon, sinunod ko yung specification. Matagal gawin yun, pero nandito lang, ginagamit na nila yung prototype. At nakita na mga official natin, pati si Secretary Bautista, sinubukan. Maganda, malamig, sabi niya, malamig, aircon eh. So, hindi na magkakasakit ang mga taong bayan. At may kasama pa yun, ako maglalagay pa ng solar parking charger sa lahat. Lahat, hindi lang Manila, pati dito. At buong Pilipinas po ang bibigyan ko ng electric vehicles, tricycles, and motorcycles. So may charging station tayo mas mura. May bayad yun, pero less 30% than the power supplier. Like, meron mo halimbawa, binabayaran nyo ron, less 30%. Para makatulong pa rin sa ating drivers. So, ako po, puro tulong lang ginagawa ko dahil kontento na ako sa aking probinsya. Ako po ay tiga Ilocos, Bigan. Kilala niyo siguro nung araw. Yung mga bata siguro, hindi na alam. Kami pinakamugulo nung araw, puro patayan. At mahirap mag-gobernador. 7 beses ako inampos bago ko naging gobernador. Binabaril ako, nakakotse, namamatay ba kasama ko, 6 na beses. Yung huli, ikapito, binato na ako ng 2 granada habang sumasayaw ako sa dance floor sa Kabugao. So, doon na ako tinamaan dito lang sa kamay dahil ang kasayaw ko mataba eh. So, siya nagtanggap lahat ng sharp nail. So anyway,
bago mag-gobernador, kaya mahirap mag-gobernador ako. So ngayon, kami ang pinakamagulo nung araw. Kami na ho ang isang pinakamatahimik na probinsya sa buong Pilipinas. Dahil I implemented the rule of law. Kung kasama ko magkasala, patayan eh. Siyempre, yung mga supporter ko gusto kumantin, pinatayang ama, pinatayang kapatid, bawal niya ako, kinukulong ko lahat. Lahat ng kasama ko na wala akong kinukuha, maski sino man, kulong lahat. So, in-explain ko sa kanila na bakit kayo gaganti. Kung gaganti kayo, walang katapusan ng patayan. Gaganti kayo, papatay, gaganti sila, wala nang katapusan. Ang mga namatay, hindi na natin may suli. So kung gusto nyo progreso, peace and order muna. Ako po ay may isang salita lang, kaya pinaniniwala na ako sa aking probinsya. Kako, surrender lahat ng loose firearm. Nasa record, nasa history. Si Secretary Nrile nagpunta sa Bigan, nakita niya gabundok ang na-surrender ng loose firearm. 6,000, more than 6,000 loose firearm. Record po yun, wala pa nag-surrender ganun karami. So tumahimik. Nung tumahimik, pinakamahirap kami dahil wala ng pera. Walang gusto mag-invest. So, sa hirap namin, boundary to boundary, puro lubak-lubak. Mga munisipyo namin, we have 34 towns. Mga iba, walang munisipyo, walang palengke. Ang munisipyo na lang, kahoy, na bahay. So kami isang pinakamahirap noong araw. So ngayon, kami na po ang pinakalimang, pinakamayaman sa buong bansa. So, kontento na ako kaya tumutulong ako sa ibang probinsya. Dahil naging governor ako na matagal, ako presidente ng Governors League. Nag-congressman ako. Nag-mayor ako pa rin congressman ako presidente ng Northern Bloc. At nung nag-governor at mayor ako presidente ng Mayor's League sa buong bansa. Nag-congressman ako presidente ng nag-consilor ako presidente ng Consilor's League of the Philippines. So nung nag-mayor ako, hindi maisara yung accounting dahil puro grabe corruption. 3 taon ko lang hinawakan. Marami kami natulungan ng bayan, probinsya na nasurugan, na bagyo, lahat. Nag-iwan pa ako, numalis ako, 40 million. Tiyanggal ko lahat ang grabe corruption. So meron tayong experience sa hindi ko kaya pa iba na ayaw kong grabe corruption, ayaw kong grabe nandiyan pa rin grabe corruption. Ako po, may experience na, proven. Nung ako nag-consult naman, ako presidente, lahat ng presidente, hindi masara ang accounting. So, marami kami natulungan na ako ng 3 taon lang. Nag-iwan pa ako ng 100 milyon cash. Hindi ang kalkulat ng grabe corruption. So, yun ang problema natin sa gobyerno minsan meron pa rin. Kaya ako lang lumulo ko siguro katulong gobyerno, tatanggal ang mga lumulo ko sa gobyerno. Dahil hindi na ako tumakbo noong nakaraan eleksyon dahil sinamahan ko si Presidente umikot sa buong bansa. At pinagsama ko sila nung matas na rating, sumama na si Sara, Vice President. At ang team namin, pagkakaisa. Ngayon, naghihiwalay na. So, paano ko makialam ngayon? Ano na ako, civilian. So siguro, kung pala rin ako referee, pwede na ako makialam. So, ganun po, mga kaibigan, at
Nagtataka yung mga iba. At sinabi ko sa mga transport group, nung nabalitan nila na ako lahat, magkano na ang bibili? Sabi yung lahat ng presidente ng transport group, yung electric vehicles, hanapin yung mura yung pinakamura ako bago ko ibigay ng presyo dahil isa lang sa mga negosyo ko sa Korea ito. Meron akong electric vehicles sa Korea factory, meron akong aeroplanong factory, meron akong submarine factory. Inibenta ko sa mga military sa ibang bansa. May Adman ng submarine pa ako, 4 na submarine. At passport, nakabenta na kita ko rin ng Pilipinas ang passport sa ibang bansa. Iba-ibang klase. Meron hydrogen fuel, may diesel, lahat. Marami po akong negosyo sa Korea. At dalawa ang economic zone ko sa Korea. Bakit yung tinayo ron? Dito sa Pilipinas ang hirap. Yung Freeport Zone. 5 taon ko lang ginagawa, binabara sa Senado. So, yun ang isang dahilan na gusto ko pumunta sa Senado. Dahil yung pinag ko noon para sa amin, hindi ko magawa-gawa. So, ginawa ko sa Korea. Bumili ako ng 4 hectares sa Korea sa Gangwon, Bisprat. Ginawa ko ng economic zone. At pangalawa, LCS. Dahil yung company ko, LCS Group Company, nagtayo rin ako sa Incheon Economic Zone, Freeport Economic Zone. Freeport Economic Zone ang tiyatayo ko rito. Ang dali sa Korea dahil tutulungan ako dito 50 taon na. Tinuloy yung mga anak ko na congressman, hindi ma-approve. Pero pinipili lang yata eh. Recently si Ramonang binigyan. Bakit ako hindi bibigyan? Pero kung bibigyan na ako dito ko itatayo. Mas marami yung natutulungan kong Pilipino kung dito ko itatayo. Ang huling ginawa ko rin, factory ko ng health and beauty, pampakanda. So, papalitan ko lahat ng ilong, mga palilitan ilong. At training center sa Incheon para mandala yung mga Pilipino ron. Ngayon, pwede na lahat ng high school graduate, pwede lang pumunta ron. Pag-aaralin ko ron, may sweldo pa sila. At ang maganda ron, pwede nilang isama ang pamilya nila. Yun ang ginagawa ko isa ngayon sa Korea. So marami tayong negosyo ron, kaya nagtatagal tao, bata ko nagpapalugi. Pag namatay ako, hindi ko naman madadala ako. Palagi ko sinasabi, ang pera hindi sa'yo hanggang di mo ginagastos. So ginagastos ko lahat. Palagi ko sinasabi yan, money is not yours until you spend it. Maski pera mo lang kayo, mamatay ka bukas, wala rin, pag-awayan lang. Kaya tinutulong ko sa ating kababayan. Kaya ako lang siguro tumatakbo na may ginagawa ko na yung plataforma, hindi ko pangako. Nandiyan na yung jeep, ginagamit ng transport group. Wala pa akong balak tumakbong senador. Pero nung in-endorse ako ni President Duterte, in-endorse naman agad ako mga Governor's League dahil ako presidente nila. Mayor's League, gumawa sila ng resolution, in-endorse ako. Councilor's League, in-endorse ako. Transport Group, in-endorse ako. Kailangan tumakbo yung senador. Kaya si Calando mapilit. Kaya ako, sige, tatakbo na ako, pero pag matalo ko, ikaw bibitin ko ako. Saan si Calando? At ayun, ibibitin kita pag matalo ko. So, yun po, mga kababayan, at hindi lang yun, ginagawa ko na sa aking lalawigan, ang huling bayan na tiyakbo ko, pero binigay ko rin sa iba. Tinuruan ko lang yung bayan na yun, nagkaroon ng bagong palengke, bagong munisipyo. Meron kang binibigyan na card, libre, credit card with bank account. Libre yun. Sa bayan ko lang, dahil yun baka kala, bakit ako mag-inilang sa iba. Ngayon, tatakbong senador, sa December, mabibigay po ako, alam niyo ba na 77% walang bank account ng taong bayan.
B-Bank, pero digital. So, in-announce ko yan next month, December, para pamasok ko sa aking kababayan. Lahat kayo na wala, magkakaroon na ng bangko libre. Sa telepono, lalabas ito, B-Bank. I-download nyo ito, magkaroon na kayo ng, isulat nyo ng pangalan nyo, address at lahat. Tapos, picturean nyo sarili nyo sa telepono, may bank account na kayo. Libre po. Dahil sa dami na walang bangko, ang pera nasa labas. Hawak-hawak lang. Madaling mawala kung hawak-hawak lang. Mapusta sa sabo. Kumisan sa kasino. Ubus. Kumisan, nawawala. Away. So, walang nakakaipon. So, malaking tulong sa ekonomiya na po natin ito. Ginagawa ko na po 3 years ago. Binibigay kong libre. Itong credit card, importante po ito. Debit card ito. Pero credit card na rin dahil ang credit card, tatlo lang kapatakbo. Visa, Mastercard, Union Pay. Sa alimang doon, ibig sabihin worldwide, international. Kasi saan kayo mapunta? Amerika, Canada, Indonesia, Singapore, lahat, pati Pilipinas. Pwede nyo gamitin ito. Credit card ito, pero debit card. Ang diferensya nun, ang debit card, kung ano ilagay mo, yun ang pera mo. At tulong ito dahil hindi kami nagbabawas. Sa iba, mga credit card, daming bawas. Yung bank account, mahirap din gawin ito. Mahirap din gawin ng bank account, libre lahat. So yun, tulong namin sa lahat ng tao. So, December, siyempre, pag sinabi ko ito, may duda kayo. Subukan natin ngayon itong credit card. Tatlong taon ko lang ginagawa. Ibibigyan namin lahat sa taong bayan libre.